Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Not Job 2. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikul sa lungsod ng Oakton matapos talunin ni Shirley, ang Ardelia, ang masamang Rokan at mailigtas ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Wala nang operasyon ang tindahan ng mani, kaya't ang mga hayop sa parke ay may sapat na pagkain sa ilalim ng pangangalaga ni Shirley. Ginugugol ng mga hayop ang karamihan sa kanilang oras sa basement ng tindahan ng mani, kung saan sila ay nagsasalo-salo at gumagamit ng mga makina ng tindahan para ay proseso ang iba pang pagkain. Hindi tulad ng dati na kinakailangan nilang mang-alap at mag-imbak ng pagkain sa punong oak, ngayon ay sagana na sila sa pagkain na tatagal ng ilang taon. Kasama rin si Precious, ang aso, na ngayon ay naninirahan na rin sa parke kasama ng ibang hayop. Mula sa isang sulok, nakaupo sina Shirley at ang kanyang matalik na kaibigang si Buddy, habang masayang pinapanood ang mga hayop sa basement. Samantala, sa loob ng Liberty Park, mag-isang nagtuturo si Andy sa mga batang Ardelia kung paano maghanap ng pagkain para mabuhay bilang ligaw na hayop. Ngunit hindi nakikinig ang mga bata sa kanyang mga aral dahil ang iniisip lamang nila ay ang tindahan ng mani. Hindi rin nila nakikita ang kahalagahan ng mga aral ni Andy dahil madali naman silang nakakakuha ng pagkain mula sa basement. Matapos ang klase, tumakbo ang mga bata papunta sa tindahan ng mani kung saan may pakompetisyon sa pagkain. Ilang sandali pa, dumating si Andy at nagulat nang makitang wala ng halaga ang mga mani para sa mga hayop. Nilapitan niya si Shirley upang pagsabihan, at inalok siya nito ng mani mula Brazil upang patahimikin siya. Ngunit magalang niyang tinanggihan ito dahil ipinangako niyang hindi siya kakain ng anumang pagkain mula sa tindahan. Sa gitna ng lungsod, nakaupo ang mayor ng Oakton, isang sakam na lalaking nagngangalang Maldon, habang pumipirma ng mga permit para sa kanyang pansariling kita. Ibinunyag niya sa kanyang kampanya na hindi siya masaya na ang Liberty Park ay walang naibibigay na kita. Nagplano siya sa kanyang isipan na gawing kapaki-pakinabang ang lupa sa pamamagitan ng pag-monetize dito. Nang bumalik ang mga hayop sa kanilang mga tirahan sa parke upang magpahinga sa gabi, patuloy pa rin ang pagtatalo nina Andy at Shirley. Inirereklamo ni Andy na hindi na ginagamit ng mga hayop ang kanilang natural na kakayahan para mabuhay dahil sa libreng pagkain. Biglang sumabog ang tindahan ng mani at nilamon ito ng apoy hanggang sa tuluyang gumuho. Ang pagsabog ay dulot ng presyon mula sa boiler na nakalimutang bawasan ni Mole. Tahimik na nanunood ang mga hayop habang dumarating ang mga bumbero, at nagtataka sila kung ano na ang susunod na gagawin. Pinapalakas ni Andy ang kanilang loob at sinabing kailangan nilang bumalik sa dating gawain ng paghahanap ng pagkain. Ngunit tutol si Shirley at sinabing siya na ang baalang humanap ng pagkain. Tiniyak ni Andy na alam niya ang kanyang ginagawa, pero tumuloy pa rin siya kasama si Buddy. Naglakbay ang magkaibigan sa lungsod at nagtungo sa ilang kainan, ngunit pinalayas sila at nawalan pa ng nakuhang pagkain. Bumalik sila kinaumagahan sa parke at ibinalita na wala silang nakuhang pagkain. Natakot ang mga hayop habang sinusubukang pakalmayan sila ni Andy. Dahil sa patuloy na kawalan ng kita mula sa Liberty Park, nagpasya si Mayor Maldo na gawing Libertyland isang amusement park ang buong lugar. Sa harapan ng media, inilahad niya ang proyekto ngunit naputol ito nang dumating ang kanyang bastos na anak na babae. Nadiskubre ni Shirley at Andy ang plano ni Maldon, ngunit hindi ito sineryoso ni Shirley hanggang dumating ang mga malalaking makina sa parke. Nagsimula ang paghuhukay, at natakot ang mga hayop, ngunit hinikayat ni Shirley ang lahat na sabotahay ng konstruksyon. Nagkaisa ang mga hayop at nilabanan ang mga trabahador. Nasira nila ang mga kagamitan, mga libro, pera, at maging ang palikuran ng mga trabahador. Sina Buddy at Shirley ay nagpakawala pa ng mga bubuyog, at tumulong din si Precious sa laban. Sa huli, napal-ayos nila ang mga manggagawa mula sa parke. Nabalitaan ng mayor ang ginawa ng mga hayop at nangakong gagawin ang lahat upang mapalayas sila. Kinabukasan, tumawag siya ng grupo ng mga tagapagpatay ng hayop upang burahin sila. Nahuli si Shirley sa isang patibong ngunit nagtulungan ng mga hayop upang siya'y mailigtas. Ngunit tinugis sila ng aso ng anak ng mayor na si Frankie. Sa huli, na-inlove si Frankie kay Precious, na kunway gumanti ng damdamin upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Dinala ni Heather, ang anak ng mayor, si Precious pauwi bilang bagong alagang hayop.
Lalong lumala ang pananalaki ng mga exterminator. Habang tumatakas ang mga hayop, nagkaroon ng maraming pagsabog at pumasok ang mga truck ng mga materyales para sa amusement park. Sa labas ng parke, naghiwalay sina Surly at Buddy sa iba upang hanapin si Precious, habang pinangunahan ni Andy ang ibang hayop upang humanap ng bagong parke. Dinala si Precious sa bahay ng mayor at inaasahang umasta bilang alaga. Samantala, habang hinahanap nila ang bahay ng mayor, natisod sina Surly at Buddy sa isang kolonya ng mapang-angking puting daga sa pangunguna ni Fang. Binugbog si Surly pero nakatakas din sila, ngunit binyantaan silang papatayin kung bumalik sila. Sa kabilang banda, sina Andy, Jimmy, Johnny, at Jamie ay nakakita ng tila magandang parke, ngunit ito pala ay golf course kung saan muntik na silang mamatay. Natagpuan ni Surly at Buddy ang bahay ni Muldoon, at pumasok sa opisina sa pamamagitan ng bintana upang hanapin si Precious. Nakita nila itong nakakulong sa hola kasama si Frankie sa silid ni Heather. Pinalaya ni Surly si Precious habang nilibang ni Precious si Frankie. Ipinaliwanag niyang hindi siya interesado kay Frankie at nagkunwaring gusto siya upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Nasaktan si Frankie, at habang papaalis sina Surly, Buddy, at Precious, natapakan nila ang laruan na tumunog at nagdulot ng paghabol ni Heather. Narinig ito ng mayor at lumabas upang silipin ang anak. Tumakbo ang mga hayop patungo sa opisina ng mayor upang tumalon palabas ng bintana. Sa pagtakas, dahil sa kapusukan ni Surly, binaril ni Muldoon si Buddy na nahulog mula sa balkonahe at nawala ng malay. Dinala ni Surly si Buddy sa guho ng tindahan ng mani kung nasaan sina Andy at ang ibang hayop. Ipinahiga nila si Buddy sa silungan, at tila nawala na ng pag-asa ang mga hayop. Wala na silang tahanan, hindi ligtas ang bagong parke, at ngayon, walang malay si Buddy. Tumayo si Surly sa tabi ng kanyang kaibigan at tinanong ni Andy kung paano sila nagkakilala. Ikinwento ni Surly na nakilala niya si Buddy noong may malakas na bagyo. Nakita niya si Buddy na pilit lumalaban sa hangin kaya't sinubukan niya itong sagipin, ngunit siya ang nawalan ng malay. Inalagaan siya ni Buddy, at simula noon ay di na sila nagkahiwalay at nagkasama sa maraming pakikipagsapalaran. Habang nagluluksa ang mga hayop, tuloy ang konstruksyon ng amusement park. Lumapit si Precious sa walang malay na si Buddy at pinasalamatan siya sa pagliligtas. Dinilaan niya ang mukha nito bilang pasasalamat, at hindi inaasahan, pinunasan ni Buddy ang kanyang mukha. Dahil dito, hiniling ni Surly kay Precious na dilaan ang buong katawan ni Buddy, at nagising ito mula sa pagkakakoma. Yamakap si Surly sa kaibigan at humingi ng tawad. Ngayon, ang mga hayop ay naghihintay sa susunod na hakbang, kaya't inanunsyo ni Surly na kailangan nilang bawiin ang parke. Nagtipon sila upang pagplanuhan ang kanilang hakbang. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Liberty Land, at imbitado lamang ang mga elitistang nagpondo sa kampanya ni Muldoon. Ngunit nakaposisyon na ang mga hayop, handang umatake sa oras ng utos. Dumating ang utos at agad na umatake ang mga hayop sa mga bisita gamit ang mga pagkain, habang tinatakot din nila ang mga ito. Nang makita ni Muldoon ang kaguluhang ginawa ng mga hayop, muling tumawag siya ng mga tagapagpatay ng hayop upang hulihin at alisin ang mga ito na sumire sa ingrandi niyang pagbubukas. Dumating ang mga exterminator sa parke sakay ng mga truck at may dalang kagamitan, at nagsimulang hulihin ang mga hayop isa-isa. Pinilit ng mga hayop na lumaban, ngunit natalo sila at ikinulong sa mga hola. Nahuli rin si Buddy, at habang nakatayo sa poste, napanood ni Surly at Andy ang nangyari, talo at walang magawa. Sinubukang palakasin ni Andy ang loob ni Surly at sinabing maaari pa silang lumaban, ngunit alam ni Surly na hindi niya kakayanin mag-isa laban sa mga tao. Saka siya tumakbo papalayo sa lungsod. Samantala, tinamaan ng pampatulog na dart si Andy. Nawalan siya ng malay, at saka isinama sa isang kulungan sa loob ng truck kasama ng iba pang mga hayop. Bilang huling natitirang malaya, nagtungo si Surly sa teritoryo ng mga puting daga upang humingi ng tulong. Pinalibutan agad siya ng mga daga at dinala kay Ginoong Feng, ang kanilang pinuno. Binugbog siya ng kaunti at pagkatapos ay nagsumamo siya kay Feng na tulungan silang labanan ang mga tao sa parke. Tumanggi si Feng at ikinwento na dati rin silang nanirahan sa isang parke, ngunit pinalayas at sinaktan ng ito ay gawing golf course.
Napilitan silang lumipat sa lungsod at doon natutong lumaban mula sa mga tao na kanilang nakasama. Ngunit hindi sumuko si Surly. Ipinaglaban niyang lahat sila ay hayop at dapat magtulungan, anuman ang kanilang pinanggalingan, gubat man o lungsod. Sa loob ng truck, nagkamalay si Andy at nakita ang iba pang hayop na kasama niya sa kulungan. Di nagtagal, yumandar na ang sasakyan, papunta sa lugar kung saan sila itatapon. Ngunit lumitaw si Surly sa harapan ng truck. Pinaharurot ng driver ang sasakyan upang sagasaan siya, ngunit biglang sumugod mula sa sulok ang hukbo ng mga daga sa pangunguna ni Fang. Pinagtulungan nilang itulak ang truck hanggang sa tumilapon ito sa kalsada. Nagpagulong-gulong ang sasakyan at nagsilabasan ang mga kulungan, kaya't nakalaya ang mga hayop. Ipinakilala ang mga hayop sa parke sa mga daga mula sa lungsod at sabay-sabay silang bumalik sa parke upang tapusin ang laban. Pagdating nila sa parke, sinimulan nilang sirain ang mga kagamitan at estrukturang itinayo doon. Natalo nila ang mga tao, winasak ang mga rides, at nakaagaw ng pansin ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Precious si Frankie na nakaupo mag-isa, malungkot. Nilapitan niya ito at humingi ng tawad, inamin niyang may nararamdaman na rin siya rito dahil isa itong mabuting aso. Pinatawad siya ni Frankie, at muli silang nagkaayos. Habang magkausap ang dalawa, nakita sila ni Heather mula sa malayo at inutusan ng isang exterminator na barilin sila ng pampatulog, ngunit nagmintes ito. Hinabol ni na Heather at ng lalaki ang mga aso, ngunit dahil sa panghihimasok ni na Surly, Andy, at Buddy, si Heather ang tinamaan ng pampatulog. Nawalan siya ng malay at tumakbo palayo ang exterminator sa takot sa magiging reaksyon ng mayor. Habang patuloy ang gulo, nakuha ng mga daga ang uniforme ng isa sa mga exterminator, pinalamanan nito at ginamit na panakot sa mga kalaban. Tumakbo ang mga lalaki palayo mula sa parke habang dumating ang mga pulis. Tangkang tumakas sakay ng hot air balloon. Ngunit sinundan siya ni Surly. Bagamat nahulog siya, kaya't isinakay siya ni Buddy sa isang roller coaster upang habulin si Muldoon. Pagkatapos ng masalimuot na biyahe, nakarating si Surly sa ibabaw ng balon at naglaban sila ni Mayor. Sa huli, binuksan ni Surly ang payong ni Muldoon, dahilan upang mahulog ito mula sa balon. Bumagsak siya sa isang inflatable na bahay at doon siya inatake ni Fang at ng kanyang kolonya ng mga daga. Sinubukan niyang tumakas ngunit dumating ang mga pulis, pinusasan siya at isinakay sa kanilang sasakyan. Sina Heather at ang punong exterminator ay isinakay rin sa isa pang sasakyan ng pulis, kung saan nag-away sila sa loob dahil sa pamamaril ng lalaki kay Heather. Habang umaandar ang sasakyan, inanunsyo ng sergeant na ang Liberty Land ay tuluyan ang isinara. Minaneho ni Andy ang isang truck upang durugan ang natitirang mga istruktura sa parke, at nagsimula na ang kasayahan ng mga hayop. Ilang buwan ang lumipas, tumulong ang mabubuting mamamayan ng lungsod upang muling itayo ang Liberty Park sa dati nitong anyo. Pagkatapos ng muling pagtatayo, nanatili sina Fang at ang kanyang kolonya upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay sa pakikipaglaban. Sina Precious at Frankie naman ay nagkaanak na ng mga tuta, habang sina Surly at Andy ay sumakay kay Precious upang magnakaw ng mani mula sa isang kariton. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.